Number 1 is, may note ako dito kasi hindi ko makabisado. Number 1 is, watch TV, okay? So, yan para sa akin, yan ang pinaka, best, no? Para matuto tayong mag-Nihongo, magsalita ng Nihongo, at matandaan natin yung kanji, okay? So, ang ginagawa ko dyan, kapag nanonood ako ng example ng drama, okay? Anime, o kaya naman mga news, o kahit anong program, nakaset yung TV ko na may subtitle, okay? Na Nihongo. Para kapag nanonood ako, napapakinggan ko yung mga sinasabi nila, natatandaan ko rin yung kanji. Okay, doon sa sinasabi nila. So, mas madaling pumapasok sa utak ko at mas madali ko siyang matatandaan. Mare-recognize kung makikita ko man siya halimbawa, sa ibang lugar o sa libro o kahit saan, mare-recognize ko siya kaagad. So, yun, no? So, kailangan may subtitle, no? Kung dito tayo nakatira sa Japan, mas maganda, guys, na may subtitle yung TV natin, yung lahat ng pinapanood natin, okay? So, tip number 2 is follow TikTok creators. So, lately lang, guys, nag-follow ako. May mga finalo ako mga Japanese TikTok creators na nagtuturo ng Japanese language. Kasi dito sa TikTok, di ba, nakakaaliw panoorin, no? Yung kahit nag-aaral ka, naaaliw ka pa. Kasi yung visual, yung tawag dito, yung video, nakakaaliw siyang panoorin. So, at maikli lang siya, so hindi ka talaga maiinip. At dahil nga nakakaliw panoorin, minsan nakakatawa, informative talaga, entertaining talaga, pumapasok talaga sa utak mo, no? So, lately ko lang yan ginawa, kasi nga gusto ko talagang mag-focus na mag-aral ng kanji. Gusto ko talagang matutong ma-perfect, guys, yung pagsusulat ng kanji. Okay? So, tip number 3 is kanji book. Bago pa lang ako dito, guys, sa Japan, no, marami akong mga biniling mga book, mga Japanese book, Japanese language, mga Nihongo book, na may translation siya ng English para maiintindihan ko, no. So, bumili nga ako ng mga ilang piraso ng libro, no, sa Yurindo sa bookstore. So, paminsan-minsan, doon ako nag-aaral ng kanji. So, inaano ko siya, tinitrace ko siya, or kung sa Nihongo is nazoru, no? Tinitrace ko yung kanji, yung jumbang niya, yung pagkakasunod-sunod, kasi may, talaga yan, hindi basta isinusulat ang kanji, di ba? Meron niyang jumbang o yung pagkakasunod-sunod. So, yun, so, bumili ako ng mga libro, so, minsan pag may time ako, ganyan, nag-aaral talaga ako ng kanji. Kailan nga lang, itong year nga lang, na New Year's resolution ko is araw-araw is kabisa or mag-memorize ako ng kahit isang kanji, ganyan, 2, 3. So, eto nga, mga huling araw, so yan, finocus ko na lang yung attention ko sa pagsusulat ng kanji. Kasi gusto ko nga ma-perfect yung kanji ko, no? Okay? So, tip number 4 is Japanese Dictionary app. So, meron akong dinownload ng Japanese Dictionary app. Yun ay Imiwa. So, kahit ano namang Japanese dictionary app, pwede nyo i-download, guys, kung ano yung gusto nyo. Kasi ako dinownload ko yun kasi yun ang sa tingin ko ang maganda. Kasi meron siyang jumbang, or yung kung paano isulat yung kanji, may explanation. Tsaka kaya ako rin dinownload yung dictionary app na yun is para pag halimbawa nasa supermarket ako ganyan, or may hindi ako mabasa, no, na kung anong na kanji, sinisearch ko kaagad siya, okay, pagdating ko sa bahay, or kahit kailan, sinisearch ko kaagad siya pag hindi ko alam yung kung paano ito basahin, sinisearch ko siya, tapos lalabas naman yun yung explanation na may Nihongo, tapos may Japanese. So, sobrang talaga, laking tulong talaga na meron tayong mga ganyang app, no? Okay. So, tip number 5 is children's textbook. Dahil nga, guys, dito ako nakatira sa Japan, no? At may dalawa akong anak na nag-aaral pa lang sa elementary. So, yung isa is kag-graduate lang ng kindergarten, so malapit na siyang, magi-grade 1 na siya sa pasukan. Yung isa naman is magi-grade 6 na sa pasukan, itong April, no? So, ang gagawin natin dyan, guys, mas madali tayo talagang matututo kung meron tayong mga anak na dito nag-aaral. Kasi pwede natin silang sabayan, no? Pwede natin silang sabayan mag-aral. Example, yung anak ko na mag-grade 1. So, meron siyang mga textbook, no? Textbooks na mag-aaral siya ng pinaka sa simula, hiragana, katakana, ganyan, kanji ng grade 1. So, pwede ko siyang sabayan mag-aral. So, example, kung ano yung inaaral niyang kanji, ganyan, kung ano yung mga assignments niya, kung ano yung mga ginagawa nila, pwede kong, pwede kong tignan or aralin. Parang magi-grade 1 din ako, no? So, pwede kong basahin yung mga textbooks niya, intindihin, so ganun. Kasi, nung sa unang anak ko, dun kay Ayaka, ang pangalan niya is Ayaka, yung bunso is Masato. So, kay Ayaka, mag-grade 6 na siya, no? Nung time na nag-grade 1 siya, hindi ako ganun ka-focus, no? Na gusto ko talaga mag-aral ng Nihongo, ganyan, ng kanji. So, wala akong ganung, hindi pa ako ganun ka
gifted, no? Hindi ako ganun ka gustong mag-aral talaga. So, this year nga 2024 is gusto ko talagang ma-perfect yung kanji ko. As in, kahit paano naman mag-level up ang ating Nihongo. Marunong naman ako magsalita mga basic, nakikipag-usap naman ako sa mga, marunong naman akong makipag-usap, no? Magbasa ng hiragana, katakana, kanji, konting kanji, no? Pero hindi pa lahat talaga. Kahit matagal na ako dito nakatira sa Japan. Kasi nga, hindi ako nakafocus doon sa pag-aaral ng kanji. So, this year, yun ang aking New Year's resolution, no? Itong year na to is kahit paano ay matuto ako ng kanji. So, araw-araw, sinisikap ko talaga kapag naaalala ko is nag-aaral ako ng kanji, nazuru, no? So, tinitrace ko yung kanji doon sa libro, ganyan. So, yun lang guys. So, yun lang yung mga tips na may bibigay ko sa inyo, no? So, sana nakatulong itong video na to, lalo na sa mga kadarating pa lang dito sa Japan at hindi pa talaga marunong salita ng Nihongo or magsulat ng kanji, ganyan. Basta focus lang tayo sa araw-araw na pag-aaral ng Japanese language or ng pagsusulat ng kanji, ganyan. So focus talaga araw-araw, be consistent at madali lang naman pag-aralan. Basta be consistent lang and tsaga-tsaga lang talaga. Okay guys, thank you for watching. Bye-bye. Mata ne.